Buti ka pa may asawa na, samantalang ako, nakarating na lang ng 24, single pa rin. Natatawang sabi ni Jack sa kaibigang si Dennis nang makadalaw siyang muli sa kondo nito. Ang lakas naman ng tawa rito ni Dennis. Silang dalawa lang ang nasa kondo noon dahil may nilakad ang asawa nito. Ang hina mo kasi pare, bakit hindi mo gamitin yung malaki mong alaga para mangakit ng babae? Paano ko nga magagamit kung walang nagkakagusto sa akin dahil sa itsura ko? Alam mo pre, hindi lang palakihan lagi ang labanan, dapat pagwapuhan din. Bakit hindi mo subukang magparitoke o baguhin yung style ng pananamit mo para maging attractive ka rin ng konti? O sige, pautangin mo ako. Ngayon pa lang magpaparitoke na ako. Doon lang natahimik ang kaibigan at idinaan na lang sa halakhak ang tugon nito. Masama ang loob ni Jack sa langit dahil hindi siya binayaan ng magandang muka. Ang best asset lang niya sa katawan ay ang malaki niyang pagkalalaki na umaabot ng 6.95 inches. Natural na ang pagiging jumbo size niya. Walang halong petroleum jelly, titan gel o ano pa mang pampalaki. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit wala pa ring nagkakagusto sa kanya, kahit malaki ang kanyang kinabukasan. Simple lang si Jack. Hindi mayaman, pero nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kung magandang buhay lang ang pag-uusapan, kayang-kaya niyang ibigay iyon sa kahit sino mang babae. Sapat naman ang kinikita niya sa trabaho para makaraos sa pang-araw-araw. Hindi hadlang ang kapangitan niya para magkaroon ng magandang buhay. Ang tanging mailap lang sa kanya ay pag-ibig. Hanggang ngayon, bigo pa rin siyang makahanap ng babaeng magiging kabiyak ng puso. Ewan ba niya kung isinumpa siya o talagang mataas na ang standards ng mga babae ngayon. Hindi na marunong tumingin sa panloob na katangian. Ang iba nga, nangangarap pang mag-asawa ng Amerikano para lang maging maganda o gwapo rin ang kalabasan ng anak. Sa nakikita niya, parang bawal na yata maging pangit sa panahong ito. Labis-labis ang dinadanas niyang diskriminasyon. Gaano ba siya kapangit? Maitim lang naman ang kanyang kutis. Makapal ang mga labi, bungi ang ngipin sa itaas, pango ang ilong, malalaki ang mga mata, at makapal ang kilay. Dagdag pa ang buhok niya na aakalain mong bulbul sa labis na kakulutan. Ano pa ang silbi ng malaking sandata kung pangit naman ang nagmamay-ari? Buti pa ang mga Koreano, kahit maliit ay kinakabaliwan pa rin ng karamihan dahil sa taglay na kagwapuhan. Ayon kasi sa isang pag-aaral, bagamat maliit lang ang size ng mga Pinoy, ay mas maliit pa rin ang sukat ng mga Koreano. Ang mga Pinoy raw ay may average size na 4 inches. Samantalang, ang mga Koreano ay nasa 3.5 inches pababa lamang. Napagtanto niya, mukha na lang talaga ang puhunan ngayon. Sinubukan niyang baguhin ang sarili mula noon. Binago niya ang porma, nag-ayos siya ng buhok, natuto ng magpulbos at magsuot ng palamuti sa katawan. Gumastos pa siya sa gym sa loob ng ilang buwan para lang mapaganda ang hubog ng katawan. Paglabas niya sa bahay, ang dami ng mga babae ang napapalingon sa kanya. Namumula ang piski ng mga ito habang umaakyat ang tingin sa kanya. Ngunit pagkarating ng mga mata nila sa kanyang mukha, ay doon na pumait ang anyo ng mga ito. Nauwi rin sa wala ang lahat ng glow up na ginawa ni Jack sa sarili. Tinawag pa siyang hipon ng iba. Maganda ang katawan, pero pangit sa ulo. Umuwi siyang luhaan, daig pa ang iniwan ng jowa. Wala pa nga siyang nagiging nobya, ramdam na niya ang heartbreak sa dibdib.
Bakit bang daming babae na sarado ang isip? Pilit na nagbubulag-bulagan sa kagandahang loob ng isang lalaking tulad niya. Pilit nilang ipinipikit ang mga mata sa magagandang katangian ng isang tao sa panloob na aspeto. Sobrang disappointed niya. Napakanta na lang siya ng hindi oras. Kayo po na nagkapikit, subukan nyo namang dumilat. At baka matanaw ninyo ang tunay na kagandahan ko. Isang araw, nasa grocery store si Jack nang makakita siya ng batang nadapa sa kakatakbo nito. Mabilis niya itong nilapitan at tinulungang makatayo. Maputi ang bata, bilugan ang mga pisngi at maamo ang muka. Ngumiti ito sa kanya at nagpasalamat. Tila hindi nito alintana ang kanyang kapangitan. Hindi ito natatakot sa kanya, gaya ng iba. Thank you po! Ani ito sa maamo at malambing na tinig. Walang anuman, ingat ka na lang sa susunod, ha baby? Aniya rito sa banayad na tinig. Makikipagkulitan pa sana sa kanya ang bata, pero bigla itong nakita ng pabayan nitong ina. Galit ang ale na kinuha ito sa kanya. Pinagbintangan pa siyang kidnapper. Hoy! Masamang elemento! Subukan mo lang ituloy ang plano mo at isusumbong kita sa mga gwardya rito. Napaatras si Jack at mabilis na humingi ng tawad sa ina. Pasensya na po kayo, wala naman po akong ginagawang masama. Tinutulungan ko lang po yung bata dahil nadapa kanina. Anong nadapa? Ang sabihin mo, balak mo siyang nakawin. Palibhasa, hindi ka magkakaroon ng ganito kagandang anak dahil pangit ka, mukha kang halimaw. Napaluha na lang siya sa masasakit na salitang ibinato sa kanya ng ali. Halikan anak, baka mahawa ka pa sa sakit ng kutong lupa na yan. Nakayukong lumayo na lang si Jack para hindi na lumaki ang gulo. Sa simbahan dumiretso si Jack. Umiiyak siyang nagdasal hawang nakaluhod. Humihiling siya sa taas ng milagro para maging maganda ang kanyang muka. Sa labis na kawalan ng pag-asa, ay napilitan na lang siyang kumapit sa isang milagro na walang kasiguraduhan. Hanggang sa lapitan siya ng isang matandang lalaki na kanina pa nakatambay sa loob ng simbahan. May hawak itong tungkod, mahaba ang puting balbas, at medyo malalim na ang mga mata. Iho, ang ingay mong magdasal, hindi ako makapag-concentrate. Nagulat siya sa sinabi ng matanda. Agad naman siyang humingi ng tawad dito at hinayaang tumabi sa pwesto niya. Ano ba yung pinagdarasal mo at bakit humingi ka ng milagro sa Panginoon? Tanong ng matanda. Kita niyo naman po siguro ang mukha ko, lolo. Dahil dito, wala pa ring babaeng nagkakagusto sa akin. Lagi akong pinandidirihan ng lahat dahil sa itsura ko. Sawang-sawa na po ako sa ganito. Tumango-tango ang matanda saka biglang humawak sa maselang bahagi ng katawan niya. Doon siya napaatras at dumistansya. Naisip niya, manyak yata ang matandang ito. Balak lang siyang hipuan. Bakit niyo po ginawa yun, lolo? Tanong niya rito. Alam ko na ang sagot sa problema mo, iho. Ano naman po iyon? Nagpaliwanag ang matanda. Nagulat siya sa mga sinabi nito. Pati siya ay hindi napigilan ang pagtawa. Seryoso po kayo roon? Aniya. Hindi kasi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ayon sa matanda, may isang bagay raw na pinakamabisang sangkap para makabuo ng gayuma. At ang sangkap na ito ay matatagpuan lang daw sa mga lalaki. Walang iba kung hindi ang kanyang similya. Tatawa-tawa pang nagtatanong si Jack. Seryoso po kayo riyan? Paano naman po naging gayuma ang isang tamod? Sumagot muli ang matanda. Para maging gayuma raw ang isang similya, kailangan niya itong haluan ng laway at kaunting patak ng kanyang dugo. Pagkatapos ay ilagay niya raw iyon sa pagkain o inumin ng babaeng napupusuan niya. Maghintay lang daw siya ng isang araw at oras na umepekto ang gayuma ay ang babae na mismong ito ang lalapit sa kanya.
Kababaliwan daw siya nito at magiging gwapo na raw siya sa paningin nito. Iyan ang sekreto ko kung bakit nagkaroon ako ng asawa. Tulad mo ay pangit din ako nung kabataan ko. Kwento pa ng matanda. Naisip niya, baka ito na nga ang milagrong hinihiling niya. Wala namang masama kung susubukan. Muling nagtanong ang matanda. Ano nga palang pangalan mo, iho? Jack po, sagot niya. Ang apelyido mo? Walero po. Pwede mo bang sabihin ang buong ang pangalan mo? Jacolero po. Ang matanda naman ngayon ang humagulhol ng tawa sa kanya. Ganoon na ba kaberde ang utak ng nanay mo para bigyan ka ng ganyang pangalan? Disappointed si Jack. Grabe naman po kayo. Akala ko tutulungan niyo ako pero pati nanay ko nilait niyo na rin. Humingi agad ng pasensya ang matanda sa kanya. Basta gawin mo na lang ang sinabi ko kung gusto mong magkaroon na ng asawa. Doon nagwakas ang usapan nila. Kusa na rin itong umalis nang mapansin nito ang labis na pananahimik niya. Wala na kasi siyang masabi. Pagka-uwi sa bahay, sinubukan nga ni Jack ang sinabi ng matanda. Pagkatapos siyang magsariling sikap sa banyo, isinalin niya sa isang maliit na bote ang kanyang similya. Dinuraan niya ito ng laway at pagkatapos ay tinusok ng karayom ang kanyang daliri. Tinis niya ang sakit, saka pinatakan iyon ng kaunting dugo. Nang makumpleto na ang tatlong mahalagang sangkap, ay hinalo-halo na niya ito at inilagay sa isang container. Kinabukasan, balik muli sa trabaho si Jack. Siya ang tindero ng isang buko cheese sa loob ng mall. Mga bandang tanghali iyon nang magkaroon siya ng napakaganda at napakaputing customer. Maamo itong nagsalita at umorder ng isang buko juice sa kanya. Ito na ang babaeng napusuan niya. Habang ginagawa ang buko juice nito, ay palihim niyang inihalo roon ang container na naglalaman ng kanyang similya, laway at dugo. Hinalo niya ito ng mabuti para hindi mahalata. Kapag kuway, ibinigay na sa babae. Nakita pa niyang ininom iyon agad ng babae habang naglalakad ito palayo. Kinakabahan siya. Sana lang ay hindi gimmick ang sinabi ng matanda sa kanya. Nang sumunod na araw, nagulat siya sa pagbalik ng babae sa kanyang shop. Bumili muli ito ng buko juice. Sa pagkakataong iyon ay nakipagkilala na ito sa kanya. Kung magkwento ito ay parang matagal na silang magkakilala. Kumulo sa tuwa ang dugo ni Jack. Mukhang ume-epekto na nga ang gayuman niya na gawa sa similya. Sinamantalan niya ang pagkakataon. Nakipag-close siya sa babae. Lahat ng biro at pick-up lines ay binanat niya na rito para walang makuha ang loob ng babae. Madali naman itong na-fall sa kanya. Isang araw lang ay naging makulay na ang bawat sandali ng kanilang mga buhay. Hanggang sa magkuhaan na sila ng number at doon nagsimula ang lahat. Araw-araw nang nakakausap ni Jack ang magandang babae na nagpakilala sa pangalang Jamaica. Hanggang sa mapapayag niya itong dumalaw sa kanyang bahay at doon nagsimula ang lahat. Ewan ba niya pero ang lakas ng tama nito sa kanya. Kahit anong hilingin niya rito ay ibinibigay ng babae. Biniro pa nga niya itong ibigay ang buong pagkababae nito sa kanya. Walang atubili namang pumayag ang babae at naghubad agad sa harapan niya. Wala nang nagawa si Jack. Ang babae na mismo ang may gusto. Kaya sinamantalanan niya ang pagkakataon. Ginahasa nila sa kama ang isa't isa. Hipo rito, halik doon. Pinagapang niya ang mga labi hanggang sa malibot ang buong katawan ng babae. Lahat ng posisyon ay ginawa rin nila, mapaanal man o butterfly position. Nagliliyab ang buong pagkatao niya sa napakagandang hubog ng babaeng ito. Perpekto ang laki ng mga dibdib, pati ang hugis ng baywang. Parang buntis din sa laki ang puwet nito habang musika sa kanyang pandinig ang mga ungol nito. Taglay ng babaeng ito ang katawan ng isang Kardashian. Napaungol na rin siya
nang maramdaman ang pagbaon ng bibig nito sa kanyang sandata. Sinimpilyo ng babae sa bunganga nito ang kanyang alaga at ang lumabas na puting likido sa kanya ay ginawa nitong toothpaste. Halos mabaliw si Jack sa labis na init ng pakiramdam. Ang init ay naramdaman niyang umaakyat sa kanyang ulo. Para siyang sasabog sa tindi ng temptasyong naglalaro sa buo niyang pagkatao. Mula noon, sinigurado niyang hindi nalilingon sa ibang lalaki si Jamaica. Araw-araw siyang nagtimpla ng gayuma gamit ang kanyang similya, laway at dugo para ihalo sa pagkain o inumin nito. Inaraw-araw niyang pagpapainom ng gayuma sa babae para lalo pa itong mabaliw sa kanya. Hanggang sa may mapansin siyang kakaiba rito. Naging mainitin ang ulo ng babae. Nagagalit ito kapag may kausap siyang ibang tao. Pati sarili niyang mga magulang ay pinagseselosan na rin nito. Parang ayaw na nitong makisalamuha siya sa ibang tao. Ang gusto lang nito ay silang dalawa lagi ang magkasama at magkapatong sa kama. Dumating sa puntong pati si Jack ay nagsawa na rin dito. Hindi na kasi niya gusto ang inaasal ng babae. Wala na sa lugar ang pagkabaliw nito sa kanya. Umabot sa puntong tinatanggalan na siya nito ng kalayaan na makisalamuha pa sa mundo. Tinigil na niya ang pagpapainom ng gayuma sa babae sa pagbabaka sakaling bumalik ito sa dati. Subalit, wala ring nangyari. Palala pa rin ng palala ang ugali nito. Hanggang isang araw, nagulat na lang siya sa kanyang pag-uwi. Bumungad sa sahig ang bangkay ng kanyang mga magulang. Basag ang ulo ng mga ito at wakwak ang tiyan. Kita rin ang mga gamit nagkagulo at nagkabasagan sa paligid. Parang dinaanan ng matinding gyera. Sa isang tabi ay nakita niya si Jamaica. Parang hayop na pinapapak ang lamang loob ng kanyang magulang. Galit na galit ito habang may luha sa mga mata. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag ka nang makikipag-usap sa ibang tao. Pati sa magulang mo. Ako lang dapat ang kakausapin mo. Ganyan din nang sasapitin ng ibang tao na kakausapin mo. Kaya sige, subukan mo pang makipag-usap sa iba. Papatayin ko rin sila. Baliw na talaga ang babae. Hindi na normal ang takbo ng isip nito. Pati ang buong pagkatao nito. Hindi na ito ang dating Jamaica na nakilala niya. Kung dati, sa kama lang ito agresibo. Ngayon ay pumapatay na rin ito ng tao sa labis na pagmamahal sa kanya. Pati si Jack ay natakot na rin dito. Hindi siya nag-atubiling ilaglag sa pulis ang babae para mawala na ito sa buhay niya. Bago magtapos ang araw na iyon, ay binalikan niya sa simbahan ang matandang nakausap. Natagpuan niya itong nakaluhod muli sa isang tabi. Nilapitan niya ito at ikinuwento ang buong pangyayari. Tanga ka! Biglang sambit ng matanda sa kanya. Isang beses mo lang gagawin ang gayuma. Dahil kapag inaraw-araw mo, ang pagpapainom nito ay hindi na magiging maganda ang epekto. Lahat ng sobra ay masama. Labis na pinagsisihan ni Jack ang kanyang nagawa. Sa paghahangad na magkaroon ng babae, ay napilitan pa siyang dumihan ang malinis niyang kalooban. Siya ang may kasalanan kung bakit nasira ng ganoon ang buhay ng babaeng iyon. Kung hindi lang sana siya naging matakaw sa milagro, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Labis-labis ang kanyang pagluluksa dahil sa pagkamatay ng mga magulang. Gabi-gabi rin siyang inaatake ng konsensya dahil sa nagawa niya sa inosenteng babae. Habang buhay na yata niyang pagdudusahan ang pagkakamaling iyon. Hanggang sa tumanda ay lagi siyang lumuluhod sa simbahan para mangumpisal. Hanggang isang araw, bigla siyang nakakita ng isang lalaki na umiiyak at sinisisi ang taas kung bakit lagi itong sawi sa pag-ibig. Nilapitan niya ito at kinausap. Gusto mo bang magkaroon ng asawa? May alam akong mawisang gayuma na sa ating mga lalaki lang.
matatagpuan.